Guys, eto guys, panoorin natin at the same time, bigyan po natin ng reaction. Let's go. Yung sinasabi nila na sinungaling daw si Tapgute, di nyo kilala yung tao. Ako, kilala ko siya personal. Ang sundalo may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit. Tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi alam ng mga kasundaluhan yan, ang Intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa Sabado bukas, yung Intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Okay mga kababayan, first thing first, no, with all respect sir, hindi ko po alam kung active po ito or siya po ay retirado. Pero yes, agree po ako dun sa sinabi ninyo. Ang Intel po ay advance mag-isip. Pero disagree po ako sa inyo dun sa sinasabi ninyo na ipapatawag ka, tapos pupunta ka, then malaki yung tao na binabangga mo. Hindi po ako disagree po ako dun sir. Kasi unang-una mga kababayan, kaya mo nga inilagay dun sa sworn statement mo na gusto mo ng Witness Protection Program or WPP, di ba? Oh. Pangalawa, mga kababayan, malaking tao, bakit sila Sara Duterte? Si Marcoleta. Oh, yung mga nga ay mga Duterte Black. Hindi ba mga malalaking tao 'yon? Kung ikukumpara nga ho natin si Sara Duterte at kay Pangulong Bongbong Marcos, si Sara Duterte nag-aas na ng presidente. Walang makapagpatawag sa kanya. Kung gusto niya, kung ayaw niya. Di ba? O bakit hindi po lumapit etong si Gutesa? Kasi si Gute daw. So Gutesa. Ha? Bakit hindi lumapit si Gutesa dito po sa mga Duterte minions, dito kay Sara Duterte para magpasama siya doon sa DOJ? Kasi nga naman, di ba? Malaking tao daw, nanganganib, ganon. Alam mo sir, ha? Ako may mga pinsan, may mga tsuhin, may mga kakilala po akong mga sundalo. Ngayon, kapag ka para sa bayan, kasi yun ang sinasabi ni Gutesa para sa bayan daw, para sa katotohanan, para matuldukan na raw yung mga korupsyon. Oh. Kung para sa bayan talaga ang ipinaglalaban ni Sergeant Gutesa, di ba? Hindi siya matatakot lumantad. Tandaan mo sir, may mga tropa siyang handang promotekta sa kanya. At uulitin ko, nandyan din sila Marcoleta, nandyan din sila Mike Defensor, nandyan din sila Sara Duterte na pwedeng promotekta sa kanya. Nandyan yung mga DDS na nagtatanggol sa kanya sir. At nandyan ka. Diba? Bakit hindi nyo sinamahan? Bakit hindi nyo sabihan na, hindi, Gute, lumabas ka na dyan, samahan ka namin para maproteksyonan ka namin whatever mangyari. Diba? Sabihin nyo na lang sir, na talagang wag naman natin tawagin na naduwag, siguro natakot. Kasi nga naman mga kababayan, yung sworn statement niya or yung sinumpang salaysay niya ay peke, maybe pinabasa lang sa kanya, di ba? At the same time, mga kababayan, ito pa matindi. Yung abogado na nag-notary doon sa kanyang affidavit or sa kanyang sworn statement, nagsalita na, hindi niya pinirmahan yon. Wala siyang alam doon. Di ba, sir? Kaya malamang sa alamang, kaya hindi po nagpakita etong si Sergeant Gutesa dahil nga naman, madidikdik po siya. Malalaman po na nagsisinungaling lamang ho sila at malamang, uulitin ko, meron lamang pong gumamit sa kanya para idiin yung mga pangalan na kanyang mga binanggit doon, especially Martin Romualdez. Uulitin ko, Sarge, sir, ha? Kung para sa bayan ka, kung para ka sa katotohanan, kung against ka sa korupsyon, sir, kahit sinong malaking tao yan, sundalo ka, marines ka, di ba? Siya, hindi niya sasantuhin yan, sir. Alam ko yan, kasi sabi ko nga sa inyo marami po akong mga kamag-anak dyan sa UP, na second IB. Kaya, wala sir. Hindi ko kakagatin sir yung sinasabi mo na kesyong malaking tao, ganyan-ganyan, bla bla bla, babanggain mo. No way. Kung para sa katotohanan, matigil ang korupsyon, labanan mo sila. Sa paanong paraan? Hindi ho sa dahas. Sa katotohanan versus katotohanan, ganun lang. Di ba? Kayo mga babae, ano masasabi ninyo? Comment nyo nga dyan sa baba. Peace out.